Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Is sa general reading. Kayo nang bahalang magpagpalit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 3 of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, masaya ka ngayon doon sa mga nangyayari sa buhay mo at gusto mong enjoy ang buhay, kung ano yung dumarating sa'yo, kontento ka na doon or andun yung gusto mong ayusin kung anong kaya mong maiayos doon sa mga nangyayari sa buhay mo o doon sa mga taong mahal mo. Ang mensahe ng card mo, you learn something here na nangyari sa buhay mo at marami kang natutunan doon. May nagpapagulo sa isipan mo or nagbibigay sa'yo ng stress. Andun yung passion mo sa mga ginagawa mo at masaya ka doon. May tao na nagsusungit o nagbibigay ng advice sa'yo or andun yung mga kailangan mong pag-isipan na desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Kinokontrol mo yung nararamdaman mo or may tao na kumukontrol sa buhay mo. May darating dito na transformation or pagbabago sa buhay mo. Naalala mo pa rin yung mga nangyari sa past at hindi mo basta-basta makalimutan yun. May desisyon kang kailangan gawin dito pero hindi mo alam kung paano mo sisimulan o gagawin yun. Andun yung pagsusumikap mo na kumita ng pera or mapaganda yung pasok ng income sa buhay mo. Na-overcome mo yung mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Meron kang inaalam o pinag-aaralan dito na makakatulong sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. May mga option ka or opportunity na gusto mong i-grab pero nalilito ka pa kung ano yung dapat mong gawin or piliin mo. Clarify natin ang The Chariot. 5 of Wands and Knight of Swords. May tao dito na gustong kumausap sa'yo at linawin yung mga nangyari. Some of you, nagkaroon man ng struggle dun sa situation na to or conflict at gusto mong iayos kung ano yung kaya mo dun sa mga nangyayari na sitwasyon sa buhay mo. Clarify natin ang Nine of Swords. The Emperor and Nine of Cups. Unti-unti mong maiaalis yung sarili mo dun sa mga bagay na nagpapa-stress sa'yo o nagpapagulo sa isipan mo. Clarify natin ang Knight of Wands. Two of Wands and King of Cups. Marami ka pang plano para sa future mo o sa kinabukasan mo. Some of you, andun yung tao na to na nagmamahal sa'yo at hinihintay ka niya or marami siyang plano para sa inyong dalawa at sa kinabukasan niya. Clarify natin ang King of Swords. Eight of Wands and Ace of Swords. May mensahe ka ditong marireceive through chat, text, or email and magkakaroon na ng linaw yung mga nangyari na sitwasyon. Clarify natin ang The Emperor. Ten of Cups and King of Swords. Hinahanap nitong tao na to yung long term na magpapasaya para sa kanya. O gagawin niya lahat ng kaya niya para sa mahal niya sa buhay o kung ano yung magpapasaya para sa kanya
dun siya nagpo-focus. Clarify natin ang depth. Three of Swords and the World. Andun yung naranasan mong pain at heartbroken. And pinamanifest mo na magkaroon ng pagbabago dun. Clarify natin the Hermit. Nine of Pentacles and Two of Cups. Kung ano yung pagkukulang, ikaw na yung nagpupuno. Some of you, nagiging masaya ka kung ano yung meron ngayon sa buhay mo. Kasi may mga bagay na nangyari sa nakaraan na ginagawa mo palagi na motivation para ma-achieve mo yung mga goal mo. Clarify natin ang The Hangman. Five of Pentacles and Four of Wands. Hindi mo alintana yung mga naranasan mo na failure sa nakaraan. Ang mahalaga sa iyo ngayon, nagiging masaya ka sa kung ano yung meron sa buhay mo ngayon, or meron ditong darating na celebration o reunion. Clarify natin ang Knight of Pentacles. Knight of Swords and Ten of Wands. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo, kung ano yung kaya mo, gagawin mo, at may mga bagay lang na gusto mong sabihin. Clarify natin ang Two of Swords. Nine of Swords and Four of Cups. Isa sa nagbibigay ng sama ng loob sa iyo yung mga nangyari sa nakaraan na pinagsisisihan mo ng sobra-sobra. Clarify natin ang Page of Swords. Knight of Cups and King of Pentacles. Pinag-iisipan nitong tao ng mabuti kung paano niya sasabihin yung nararamdaman niya at ayaw niyang magdesisyon or gumawa ng aksyon nang hindi pa siya sigurado nararamdaman niya. Clarify natin ang Seven of Cups. Ace of Swords and the Hermit. Magulo pa yung isipan mo ngayon kasi may mga bagay na kailangan mong i-consider na naranasan mo sa nakaraan bago ka magdesisyon. I don't have to fear my fear. I can use it as a way to get closer to love. Ang mensahe para sa iyo na hindi mo kailangang matakot. Gawin mo kung ano yung kaya mo at ibigay mo yung best mo para matupad mo yung mga pangarap mo. Basta magdasal ka lang palagi at nandyan ang Diyos Ama para tulungan ka sa mga nangyayari sa buhay mo. And meron kang pinagdadaanan ngayon, isipin mo na hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan. And marami ka nang naranasan na pagsubok sa buhay at nalagpasan mo yun. Gawin mo motivation yung mga pinagdaanan mo sa nakaraan para mas lalo kang ma-inspire na abutin yung mga pangarap mo o magkaroon ng lakas ng loob para mas lalo kang maging matapang na harapin yung mga dumarating sa buhay mo. And lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon, masusolusyonan mo yan. Basta kapit lang at maging matapang ka na harapin yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Gawin mo lang lahat ng kaya mo para magtagumpay sa buhay at huwag kang basta-basta susuko sa mga pinagdadaanan mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelieve na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.